parang sobrang lost ko. Lord, ano ba talagang purpose ng buhay? Kailangan ko na rin talaga mag-stand up. Ang dami pong nagyari talaga. Hello, I am Mary Gabriel Bautista. Mahilig po akong mag-volunteer. So by the way guys, I'm Dale Bascara. I've been working for almost since grade 11 ata ako, nag-work na ako. And during pandemic, nag-initiate ako ng mga relief ops. Nauso po yung community pantry during April 2021. And nag-initiate din po kami nun sa Tanay. So yun po yung isa kong pinasukan na NGO, yung Solar Hope, which is namimigay po sila ng solar kits sa mga liblib po na lugar na hindi po talaga malalagyan ng mga kuryente. Gaya po dun sa na po namin, ibang barangay sa Upland. Bali, I tried many kind of works. Nag-work ako sa tour, as a tour guide. Nag-work ako as a barista, actor din, model. Nagtayo kami ng coffee shop nung sa stepbrother ko naman. Una ko pong iniisip talaga yung pinakamalapit na beneficiary. Kasi po, parang factor din po yun kung ang layo ko. Tapos mag-initiate ako ng donation drive. Parang hirap po, lalo nung pandemic, ang hirap po ng transport. And nagkataon lang po talaga na kami yung isa sa mga nasalanta. So parang yung beneficiary andun na po. And then, ang kailangan ko na lang i-initiate is ipaalam na may nangangailangan. Marami na palang utang, may sakit pala yung lola ko. Tapos yun, nung nalaman ko po, doon ako nag-stop muna ng study. Nagpursige ako mag-work. Doon ako nag-umpisa ng maraming sideline. Gusto ko ma-experience ng mga student ko, ano yung na-experience ko. Kasi sobrang, ayun nga po, we're so blessed na magkaroon ng resources. Lagi ko po kasi iniisip na binibigyan tayo ng blessings, hindi para lang sa sarili natin, but to be a blessing din sa ibang tao. Yun po yung nagiging drive ko. Nalugi po kami because of the pandemic. Kailangan ko na rin talaga mag-stand up para sa mom ko. Siya na lang din naman yung meron ako. Especially po nung pandemic kasi parang naka-isolate nga po ang bawat pamilya. So sabi ko, kaya ko ba ito mag-isa? Yung problem talaga nun, yung overthinking Kasi ang hirap Parang kada kilos mo, ang dami mong iniisip. Minsan, pag nag-i-enjoy ako, parang lagi ko agad naiisip yung, yung problem namin ng parents ko. Kasi minsan, di na rin ako nakakatulog Kasi isipin mo, pagka mag-study pa ako, tapos mag-work, tapos nagla-live pa ako, siyempre kailangan ko rin mag-review. Tapos, ayun, sleepless night talaga. Ayun yung pinaka-problem ko rin. Actually, medyo overthinker po kasi ako. So parang iniisip ko kagad, hala, baka isipin ng mga tao nagmamagaling to. Kasi nga po, ang bata ko pa. Minsan nakaka-depress talaga siya. Because, syempre, minsan makikita mo yung mga ibang student, mga ibang nag-earn lang sila ng baon through their parents. Pero, samantalang ako, I've been working that day and night. Bali, nag-work din ako minsan sa gabi. I'm doing live. Bali, nagsiselling din ako. Minsan nakakalungkot, pero in the first place, marami akong natutunan. Nasacrifice ko po yung pag-aaral ko ng 1 sem. Nag-stop po ako. Ang reason po kasi nun, namatayin po ako ng kuya nung August. Parang yun yung timeline. August 2020, tas April 2021 yung community pantry. Tas August 2020, namatay po kuya ko. Parang sobrang lost ko. Nagpe-pray talaga ako kay Lord. Lord, ano ba talagang purpose ng buhay? Tapos hanggang parang ginagaslight ko yung sarili ko, sige tuloy ka lang ganyan. Pero hindi ko na po na-feel mag-aral din that time. Tapos parang sabi ko, binigay ito ng Lord, kasi ang grabe po talaga yung pagtitiwala, yun nga po yung budget din, parang hindi biro kung hindi ko seseryosohin. So parang sabi ko noon, eto muna ipo-focus ko, saka na muna tong pag-aaral ko. So parang nag-focus po muna ako kung saan ko nakita yung sarili ko na mas may purpose. Ang hirap sa akin kasi ang dami kong struggle that time. Naghinto ako sa study. Pero nung nalaman din ng mom ko na maghihinto ako sa study para mag-work,
sabi niya sa akin, babawi siya sa akin. Pinag-usapan namin yung lahat. Kasi ako yung taong gusto ko yung nangangarap pa rin ako. Isip ko po kasi sir na na nilagay ako dun sa lugar na yon dahil may purpose. True faith talaga kay Lord God. Bali, ginagawa ko every time na may problem ako, I'm always praying. Kasi alam ko, kahit walang mag-guide sa akin, wala man din yung dad ko, si Lord God nandyan palagi para sa akin. Hindi ko man siya nakikita pero alam ko yung presence niya. Tsaka alam ko yung guide niya at tsaka bibigyan niya sa aking path. Yung mga beneficiary po namin na naglalakad po talaga ng 2 to 4 hours, tumawid sila ng ilang ilog para marating po kami. Yung mga taong makakasalumuhan mo sa coffee shop, some of them naging kaibigan ko pa. Siguro po yung unang-una is mas naging grateful ako kung anong meron ako. Nagkaroon ako ng hope sa community na kaya pala nating magkaisa para magtulungan. Ngayon, kaya ko na mag-manage, kaya ko na marap sa tao, na hindi lang as a barista, parang as a manager na rin kasi ako na lahat yung nagmamanage doon. Tapos, nakaka-proud lang din po kasi nakikita rin ng ibang tao yung mga pinaghirapan ko. Para sa akin, first of all, huwag kang tumigil mangarap. Lahat ng kabataan dyan, kahit nahihirapan kayo, pagpatuloy nyo lang. Payo ko po, never doubt yourself talaga. Hindi mo malalaman kung magiging successful yung isang project kung hindi mo susubukan. And go beyond your fears. Kasi ayan, ang dali talagang dali po talagang ma-discourage, ang daling panghinaan ng loob, lalo na pag-iisipin mong bata ka lang. Ang daming taong tutulong sa'yo along the way, hindi ka mag-iisa. Hala, thank you po. Merry Christmas, Hala, thank you po. Thank you so much, Realme. Merry Christmas and sana magpatuloy lang kayo. Kahit may kinakatakutan, kahit may worries kayo sa sariling kakayanan, ang daming magiging connection na tao na tutulong talaga na hindi ka talaga mag-iisa sa journey na to.